Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin ng happy birthday si Maymay, si Maria Asuncion B. Ocampo. Hello sa iyo at nakikicelebrate kami sa iyong birthday. I hope patuloy kang pagpalain ng Panginoon ngayong taon at sa mga susunod pa. So, ngayong week po, magkakaroon po tayo ng panibagong series. Ihanda po natin yung ating mga sarili sa ating pag-aaral. Dahil ang pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa spiritual warfare. So, ang ating po pagdigma ay hindi po dito lamang sa lupa or dito lang sa earthly realm. Ang ating pakikipagdigma ay nandun rin sa heavenly realm or sa spiritual dimension. So, yan po ang pag-aaralan po natin this week. Ang magiging tema po natin ay Full Armor of God. Yan po ang nakasulat sa Ephesians chapter 6. So, basahin po muna natin. Sabi po rito, Ephesians chapter 6 verse 10 onwards. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God. So meron palang full armor of God. Hindi pwedeng kalahating armor lang. Dapat full armor of God. So that you can take your stand against the devil's schemes. Ang diablo pala merong pakana. Merong pagdigma na ginagawa sa atin para pabagsakin tayo, para sirain tayo, wasakin yung magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Sa Tagalog po, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Mga kapatid, ang laban natin hindi sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So, ito pong series na ito, actually yung aaralin po natin, puro sa Ephesians lang po, no? Dito sa mga talatang ito lamang po. Tatalakayin po natin to sa isang buong linggo. At meron din tayong ilang mga talata or mga verses sa ibang books of the Bible. Now, yung full armor of God, isa pong parte dyan yung sinturon o yung belt of truth na tinatawag. Matatagpuan po natin yun sa kasunod na verse na binasa po natin sa Ephesians chapter 6 verse 14. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. So bigyan po muna nating emphasis yung belt of truth. So yung teaching po natin, ibibigyan natin ng emphasis yung demons. Ano ba yung, kasi dapat alam natin kung sino yung kalaban natin rito. Again, sa nasabi po ng mga talata rito, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan. Ibig sabihin, yung binabanggit dito, rulers and authorities, spiritual forces of evil in the heavenly realms, sa spiritual na dimension. So, ibig sabihin, kung mayroong mga rulers and authorities, yung kampon pala ng diablo, yung kumbaga, imperyo ni Satanas, ito pala ay organized. Kaya nga tinatawag rin itong kingdom Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa sulat ni Matthew, na si Satanas merong kingdom. At yung kingdom ni Satanas, hindi yung divided. Kasi kung divided yung kingdom ni Satanas, hindi makakatayo, sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin, organized yung kingdom ni Satan. So, sabi rito, ang pakikipagdigma natin ay against rulers and authorities,
against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. At yung mga kaaway natin sa dimensyon ng spiritual dimension or heavenly realms, sila po ay mga demons. So point number 1 natin, demons are our real enemies. Kagaya ng sinasabi yung mga talata na ito, for our struggle is not against flesh and blood. Well, dalawa po yan eh. Sa Bible kasi, pag binasa mo yung mga nations na yan, merong ang nakikita ng tao, mga human governments, mga bansa, mga ethnic groups. Pero behind that, merong mga evil powers. May mga spiritual forces na kumikilos para yung mga gobyerno gumawa ng yung mga human governments, gumawa ng mga crimes against humanity. Yung mga gera, yung mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng mga hari long time ago, ginawa ng mga gobyerno long time ago, and even until now. Sa mga gerang nagaganap, wag nating isipin na nagigera lang yung mga bansa. Merong spiritual power behind that na kumikilos yung diablo para wasakin yung napakagandang plano ng Diyos sa Genesis chapter 1. Yung merong harmony sa mundo. Yung mga bansa mag-ayos, no? Hindi sila nagdidigmaan. Pero ang ginagawa ng diablo, wasakin yung original design ng Diyos. So, ang kalaban talaga natin, demons are our real enemies. Sila talaga yung kalaban natin. Kumbaga, kahit sa buhay mag-asawa, no, pag nag-aaway kayo, dapat you need to learn how to pause at unawain na, teka, magkakampi tayo. Ang kalaban natin yung problema. Ang kalaban natin yung diablo. Ang kalaban natin yung mga sumisira sa relasyon natin. Huwag natin isipin na kalaban natin asawa natin, anak sa magulang, mga churchmates, mga leaders ng church. Hindi tayo magkakalaban. Ang kalaban natin yung diablo. Pangalawa po, demons aim to destroy God's world. Ang mga demons, mga demonyo, ang layunin nila wasakin yung human relationships na disenyo ng Diyos ay maging maayos, puno ng pagmamahalan. Kaya ang kaaway, sisirain niya yung relasyon mo sa mga churchmates mo, sa mga leaders sa church, relasyon mo sa asawa mo, relasyon sa pamilya, relasyon sa among workmates, sa trabaho, relasyon ng mga tao sa government, no? Kahit anong pagwasak gagawin ng diablo, basta mawasak lang yung original design ng Diyos. Pangatlo po, demons fight with lies. Ang diablo po, ang panlaban niya kasinungalingan. But we fight with the truth. Kaya po yung talata na inaaral natin, no? Yung unang sinabi ni Pablo pagdating dun sa full armor of God, belt of truth. Ibigkis mo sa iyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Kasi po, yung mga demons, lalo-lalo na umakyat ang Diyos ang Panginoong Jesucristo doon sa langit, tinanggalan sila lahat ng authority. Kaya yung bago siya umakyat, sabi niya, all authority in heaven, sa heavenly realms, and on earth, sa earthly realms, sabi niya, all authority in heaven and earth has been given to me. Based on that authority, you go disciple the nations. Yan yung utos ng ating Panginoong Jesucristo. Disipuluhin lahat ng mga bansa, samsamin sila at ipailalim sa Panginoong Jesucristo. Bago niya inutos yun, tinanggalan niya muna ng authority lahat ng mga demons. Kaya ang panlaban nila sa atin, kasinungalingan. Tingnan niyo po sa John chapter 8 verse 44. Sabi dito yung diablo, si Satanas, sa simula pa'y mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. At hindi lang po si Satanas yan, pati yung mga demons. So yung mga demons, sasabihin ka ng kahit anong mga kasinungalingan. Ako nga, naglista lang ako ng mabilisan dito, no? Halimbawa, you can change. Hindi ka na mababago. Kasinungalingan yan. Your sins are beyond forgiveness. Sobrang tindi ng ginawa mong kasalanan. Hindi ka na mapapatawad. Sin won't harm you. Yung kasalanan, maliit lang yung kasalanan. Sige, gawin mo lang yan. Hindi ka mapapasama dyan. You can do it on your own. Kaya mo yan kahit walang Diyos. Gawin mo lang yan nang hindi ka nananalangin.
You are good enough. No, ikaw ay mabuti. You don't need God in your life to be good. God does not love you. Hindi ka mahal ng Diyos. Sobrang sama mo. There is no hope. Wala nang pag-asa. Kapag yan ang tumatakbo sa isipan natin, mga kapatid, kasinungalingan ng dyablo yan. Success is all you need to be happy. Kailangan mo lang maging masaya. Kailangan mo lang maging successful sa iyong buhay. Maging masaya ka na. All religions lead to God. Lahat ng religion, pareho-pareho lang yan. Patungo lahat yan sa Diyos. Kasinungalingan ng dyablo yan. You have plenty of time. Marami ka pang panahon, kapatid. Sasabihin sa atin ng dyablo, no? Kapatid, hindi pala kapatid. No, marami ka pang panahon, no? Paisi-isi ka lang, okay lang 'yan. You just follow your heart. Sundan mo lang yung puso mo. Kung saan ka dali ng puso mo, sundin mo lang kahit mali yung gagawin mo. Just do good in order to be saved. Magpakabuti ka lang, maliligtas ka. The Bible is not reliable. Hindi talaga yan reliable yan sa yung Word of God na yan, yung Bible. You know, these are some of the lies that Satan, will tell us. Demons fight with lies, but we fight with the truth. Nilalabanan natin yan, hindi sa salita ng dyablo, salita ng tao, nilalabanan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung application natin dito, number 1, wage war against our real enemies. Kapag nakikipaglaban tayo, laging sa dyablo, laging sa gawa ng kaaway. Again, sa mga mag-partner, no, sa mga mag-asawa, pag nag-aaway kayo, learn how to pause. At isipin nyo sa isa't isa, hindi tayo magkaaway. Ang kaaway natin rito, yung dyablo, yung mga threat, yung mga gumagawa ng masama para masira yung relasyon natin. Iba ang kaaway natin, nasa spiritual realm. Tayo, magkakampi tayo. Isang buong pamilya, magkakampi kayo. Huwag kayong mag-away-away. Iba ang kalaban nyo, hindi ang isa't isa. Number 2, work towards restoration. Kung ang dyablo, ang layunin ay wasakin yung mabuting nilikha ng Diyos, tayo, ang trabaho natin ay makipag-participate. Kumbaga, mag-join sa ating Diyos sa kanyang ginagawa na pagsasaayos sa mundo. So, sa lahat ng human relationships, peacemaker tayo. Sa lahat ng human relationship, ang gusto natin, magkaroon ng kaayusan. Dito sa mundo, sa ating bansa, gusto natin magkaroon ng kaayusan. Sa ating mga churches, sa ating mga trabaho, gusto natin magkaroon ng restoration. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun yung gusto nating mangyari dito sa mundo. So, we work towards restoration. Yun yung ibig sabihin ng panalangin ng Panginoong Jesucristo na tinuro sa atin. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa langit, yun ang mangyari dito sa lupa. So, we work towards restoration. Yung dyablo, they work towards destruction. Doon tayo naglalaban. Dahil tayo mga nasa restoration movement tayo. Number 3 po, wear the belt of truth. Yung sinturon po kasi, ito yung nagbibigkis at nagko-connect sa iba't ibang parte ng mga armors na sinusuot natin. Now, ang magbibigkis sa lahat ng ito, yung katotohanan. At yun yung katotohanan ng Diyos. Kaya kahit anong kasinungalingan ang sabihin sa iyo ni Satanas, nilalabanan po natin yan ng katotohanan ng Diyos. Pag sinabi ng dyablo na, uy, maliit ka lang na tao, insignificant ka, hindi ka importante, wala kang magagawa dito sa mundo, hindi ka gagamitin ng Diyos. Ikaw, paano ka gagamitin ng Diyos? Tambay ka lang sa kanto. Nilalabanan natin yung salita ng Diyos na sasabihin natin, kahit ganito, kahit maliit lang ako, gagamitin pa rin ako ng Diyos para ma-accomplish niya yung mga plano niya. At alam ko, mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Hindi ako papayag na wawasakin lang to ni Satanas o ng dyablo. We wear the belt of truth. Sinusuot natin yung sinturon ng katotohanan at yun ang katotohanan ng Diyos. So ilan lamang po ito sa mga applications natin, no? Marami po tayong pag-aaralan patungkol po rito. So ito na po yung pinakauna, belt of truth. Tumindig po tayo sa katotohanan ng Diyos. Ibigkis po natin ang sinturon na ito sa ating mga sarili at panghawakan ng katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Para po sa ating discussion, how can we practically fight the lies of Satan with the truth of God? Samahan niyo po ako sa panalangin.
Almighty God, thank you for the full armor of God available to us today. Please let me begin by wearing the belt of truth, which is connected to the sword, the Word of God. Help me to be rooted in your Word, to live out the truth daily, and to stand firm against the lies of the enemy. Teach me to walk in integrity, speaking the truth in love, and reflecting your character in all that I do. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Helen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. This is ating Daily Devotion.